Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Catholic and MCGI sa topic na patutunayan ng ating affirmative na si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. So basahin nyo na lang yung talata dyan mga kapatid. At ang ating affirmative si Brother Jando, negative naman si Brother Mario. Sa ating setup ng debate, alam niya na nila to yung standard debate at rules natin, yung 10.7.5 at yung rules ng Russia TV. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat? Yes, sumasang-ayon. At yung ating negative? Yes, sang-ayon ako. Okay, at before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala at short kwento paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito. Unahin natin ang ating affirmative. Okay, ako si Jando Alabato, former Seventh-day Adventist na evangelist and debater. At ngayon nasa Katoliko na. And then nagsimula ito doon sa hamon-hamon ni Brother Mario na nauwi lahat sa Indian, nauwi lahat sa delay, na inunawa ko naman. So sa mahabang panahon ako ay naghintay na matuloy talaga ito. Ito na nangyari na ngayon. At sa negative naman, pakilala at paano naman niya tinanggap ito? Unang-una, kinakalat niya, hindi raw ako lalaban. And umuwi lang ako ng Manila, galing ng Mindanao, marami akong inasikaso. Kaya pinursigi ko to na matuloy para mailabas ang kasinungalingan niyang mali. At saka isa pa, itong laban na to, ang pangit eh. Kasi alam niyo kung bakit? Tatakbo na siya eh. Dapat buuin natin ng video. Pero kung ganun pa man, gusto niya, pinapayagan ko siyang tumakbo, kalahati lang. Okay. At mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon kung saan man kayo nanonood. Dyan ba kay Brother Jando or dito sa Russia TV mga kapatid. You can comment at highlights or at followers para automatic na na magtatag ang inyong mga friends. You can comment also mga kapatid dahil mamaya magbabasa tayo ng ilang mga comment kung sino ba yung pumapabor at sino yung medyo tumatagilid sa ating paksa. So mga kapatid, bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. 10 minutes, your time starts now, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Russia. So ang aking topic ngayon is si Apostol Pedro ang bato sa tinutukoy sa Mateo 16:18. Ayon dyan sa Matthew 16:18, sinabi dyan sa The Good News Translation, "And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it." So kung nakapansin niyo dyan, may nakalagay dyan, you are a rock. Wrong grammar ba yan? Hindi wrong grammar yan. Kasi kung sa King James Version nakalagay dyan, you are Peter. Sa ibang version nakalagay, you are Peter. Ano yung Peter? Ayon sa sa Aramaiko, nang binanggit ito ni Kristo, ito ay binanggit niya sa wikang Aramaiko. Malinaw sa naturang talata na si Apostol Simon ang kausap ni Kristo. Nang kausapin ni Kristo si Apostol Simon, ang ginamit niya ay Aramaiko. Anong nakalagay sa Aramaiko? Apena amarnalak dato kipa, walha di kipa, ibniledte. Sa madaling salita, pareho dalawa ang kipa dyan. Yung kipa na si Simon at yung kipa na tatayuin. Ngayon, ang tanong ngayon, sa Aramaic, sa Aramaic, walang ibang meaning ang kipa. Walang ibang meaning. Actually, ang sa pulpit commentary, isa itong protestante na na reference, kasi ako'y Katoliko. Siyempre, paggagamit ako ng protestante, ng referensya, dapat hindi sa amin galing. Hindi galing sa Katoliko. Kailangan ito ay galing sa protestante. Pero protestante, wala siyang karapatang gamitan ako ng mga protestant reference. Kasi protestante na siya eh. Kung ako kanyang gagawin ng reference, dapat Catholic reference kasi Katoliko ako. Anong sabi dito sa pulpit commentary ni Joseph Excel and Henry Donald Maurice Spence Jones? In classical Greek, the distinction between Petra and Petros is well known. The former meaning a rock, the latter a piece of rock or a stone. But probably no such distinction is intended here, as there would be none in Aramaic. Sa madaling salita,
ang kepa sa Aramaic, isa lang ang tinutukoy. Hindi pwedeng dalawa. Dalawa ang nakasulat na Aramaic pero isa lang ang tinutukoy na kepa. Ha? Sabi naman dito naman, sa ano ba ibig sabihin, ang Petros at ang Petra ay iisa lang ang tinutukoy. Hindi pwede iba yung ano, yung Petros, iba yung Petra. Sa Aramaic ko pareho yung kepa. At sabi dito, ngunit nang isalin ito sa Grego, nagkaroon ng problema. Yung Petra ay isang pambabaeng pangalan, kaya siya tinatawag na feminine. Hindi karaniwang ipinapangalan sa isang lalaki ang isang pambabaeng anyo. Kaya ginawa itong Petros. Sa madaling salita, sa Grego lang siya naging Petros nung siya ipangalan. Nung hindi siya ipinapangalan, talagang Petra talaga yan. Dahil lalaki ang bibigyan ng pangalan na kepa, sa Grego, hindi pwede yung kepa, ipapangalan mo sa lalaki, hindi pwede yon. Ginawa nilang Petros. So nasa grammar ang issue. Wala sa meaning. Ha? Ginawa itong Petros ang panlalaking anyo na angkop bilang pangalan ng isang lalaki. Bakit hindi Petra ang pangalan ni Simon? Dahil sa Grego, ang Petra ay pambabae. So kung panglalaki lang sana ang pangalang Petra, hindi gagawing Petros ang kanyang pangalan. Ang mismong Petra ang ibibigay dahil sa original na wika niyan, Aramaiko, kepa talaga ipinangalan sa kanya. So wala sa salita ni Kristo yan, kundi nasa pag-translate lang into Greek. So nasa Greek grammar ang issue. Wala sa original at intention ng pagkakasabi ng nagsabi. Ngayon, para itong mangyari sa Pilipino na pangalan ng isang lalaki ng pangalang karaniwang babae, grammatical na hindi ito ang natural na pagpili. Maraming scholar ang nagsasabi nga pagbabago mula Petra tungo sa Petros ay ginawa dahil sa kasarian ng pangalan o grammatical gender. Hindi upang baguhin ang tinutukoy na bato. So walang pagbabago. You are Kipa. O di ba? Ikaw ay Pedro. You are Kipa. Ano yung Kipa? And upon this Kipa, bato. Kaya nga meaning ng Kipa, bato. Yan ang binigay na pangalan kay Pedro. Alam nga babaguhin mo yun. Yun ang binigay sa kanya pangalan, Kepa. Oh. Sa katunayan, kung nanatili ang Aramaic, malamang ganito ang naging anyo. Ikaw ay Kefa. At sa ibabaw ng Kefa na ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaya ang karamihan ng mga modernong komentarista ay nagsasabing, ang pagkakaibang Petros o Petra sa Mateo 16:18 ay pangunahing dulot ng mga tuntunin ng gramatikang Grego. Hindi nang hangaring ipakita na si Pedro at ang batong ito ay magkaibang bagay. So hindi intention ng Greek na ipakita na iba ito. Iba si Petros, iba ang Petra. Hindi yun ang intention ng Grego. Kundi dahil lang sa pagkabigay ng pangalan, kaya nagkaroon ng pag-change ng spelling. Kumbaga, spelling lang ang binago, hindi ang meaning. Oh, huwag din natin kakalimutan na tinawag na siyang Kepa sa simula pa lang. John chapter 1 verse 42 ng Good News Translation. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas." This is the same as Peter and means a rock. May sinasabi ang mga protestante na hindi raw nababagay kay Simon na tawagin siyang rock dahil tao lang daw siya. Gaya natin na mahina. Una, wala na tayong magagawa kung yon talaga ang ipinangalan ni Kristo kay Apostol Simon. Alangan na magkontrahin mo si Kristo. Sabihin mo, mali yan. Huwag mong tawaging Kipa yan. Yun talaga pinangalan niya, Kipa. Ano yung Kipa? Bato. Oh, yung Kipa sa Aramaico ba may maliit, may malaki? Wala. Ba't nyo binabago? Para lang yung senior eh. Sa Senior Santo Niño, yung senior, ba't senior? Bata yan, dapat junior. Hindi naman English yung senior dyan. Senior, ibig sabihin, Lord o Sir. Senior, senyorito, senyor, senyora, senyorito, senyorita. Senior, yun ang meaning nun. Hindi senior na opposite ng junior. Ginagawa kasing English eh. Ngayon, ito naman tayo ngayon. Binigyan siya ng pangalan ng Kepa. Oh. Ibig sabihin, yung Kepa, bato. Sabi mo, hindi siya yung Kepa? Siya nga yung Kepa eh. Pangalawa,
pinatitibay siya mismo ni Kristo. Kaya hindi masama na tawagin siyang rock o bato. Sa Lucas 22:31, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idinadalangin kita upang huwag maghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Hello? Patatagin mo ang iyong kapatid. Nemo that could not have it. No one gives that they do not have. You cannot give if you do not have. Paano niya patatatagin ang kanyang kapatid kung siya mismo mahina? Kaya nga si Kristo nananalangin para patibayin si Simon. Yun ang purpose, ba't siya pinangalan ng Kepa? So hindi issue kung may malaki o may maliit ba. Wala namang ganyang distinction sa Aramaiko. Sa Aramaiko, pag sinabing Kepa, kimalaki, kimaliit, Kepa talaga yan. O next. Kaya siya tinatawag na Kepa dahil patatatagin siya ni Kristo upang siya naman na magpapatatag sa iglesia ng Panginoon. Na? Kaya walang ibang bato ang tinutukoy sa Mateo 16:18 kundi si Apostol Pedro kung saan sa kanya itatayo ni Kristo ang iglesia. Ayon nga sa Vincent Words Studies by Marvin Vincent. Time. Time na. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Mario ng MCGI, your time starts na. Okay. Una kong tanong sa iyo, yun bang nasa Mateo 16? Sabi mo kasi Aramaic eh. Kepa is Kepa. Ang tanong ko sa iyo, doon sa early major Greek ng Codex mula 4th century hanggang 5th century, yung Codex Sinaiticus at Vaticanus, anong manuscript ang exemplar niyan? Objection moderator? Objection, proceed. Ang ginamit ko, Kefa. Wala akong ginamit na Codex Sinaiticus. Okay. Counter ako. Ganito bro, pag ang objection ay hindi ginamit, i-automatic next question ko yan at sa rebuttal pwede namang itanong bro. Either nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling ha. So next question. Okay. Hindi pa daw niya ginamit. Okay, tumakbo na. Okay, tanong. No, Ayon sa Objection unawa mo, moderator. sino ang Objection walang... moderator. Time stop na. So ganito mga kapatid, wag na tayo mag-side comment at mas as easy as possible lang ba. So proceed, Brother Mario ha. Okay, sige. Dahil di mo sinagot yon bago kong tanong to. Objection Tanong, ayon moderator, sa no unawa side mo, comment nga. Again, bro, ganito bro. Tigas ulo eh. Huwag ka mag-side comment bro. Kung meron kang parang premise bro, dapat Totoo related. naman. Dapat related Okay. doon sa ano ha. Gawin mo 'yan sa rebuttal mo ha or sa presentation mo. So again, proceed lang sa question. Wala bang counter doon? Unang-una, related yun eh. Kasi Aramaic siya ng Aramaic eh. Kaya tinatanong ko Oo. yung Codex Vaticanus kung ano ang exemplar na pinagkuhaan nun. Yes, I Nasa topic niya yun eh. nasa topic nga pero meron tayong rule 'di ba na Bakit ayaw niya sagutin? meron kasi tayong rule na doon ka lang magtanong sa Iskaya. inilatag. Now, hindi niya tinatanggi 'yon. Tinatanggi Okay, niya sige 'yun. na. Next question. Kung di talaga kaya. So, Okay, proceed next. tayo. Objection, Ganito, wala bro, nang side Mario. comment. Ganito, Tigas ang bro, ulo Mario. eh. So, ang problem dito bro, yung side comment mo ba? So, wag kang munang mag-comment. Direct question ka lang kasi magrereklamo talaga yung kabila. So, proceed ka bro. Okay, tanong. Ayon sa unawa mo, sabi mo kasi si Pedro ang bato. Pedro ka ng Pedro, si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. Ayon sa unawa mo, sino ang walang kakayahan maging pundasyon ng iglesia? Si Jesucristo ba o si Pedro? Categorical. Objection moderator, wala akong binanggit na pundasyon. Okay. So, again, automatic next question. Wala dang binanggit. Proceed bro. Either nagsasabi Counter siya ako, bro Raza. Baka pwede akong mag-counter. sa ating rule. Kasi nasa topic yung tanong ko eh. Tama, Pedro bro. si Pedro, ang pundasyon si Pedro. Kaya tanong ko, si Jesucristo ba walang kakayahan maging pundasyon kaya hindi pinili? Bro, Mario, ganito bro. Nasa topic yan eh. ang Hindi lang siya objection- makasagot. ang objection kasi niya bro, hindi yung out of topic ba, kundi hindi pa daw niya nilatag. At meron tayong rule dyan na pag sinabi talaga niya na hindi pa niya nilatag, wala siyang ganon, automatic next question ayon sa rule. So proceed bro sa next rule. You can rephrase naman yung tanong mo. Tingnan natin kung sasagutin. Ang sabi mo, tanong ko sa'yo, si Pedro ang pundasyon. At siya ang tinutukoy sa Mateo 16:18. Sabi mo yan, huwag kang magsisinungaling. Tanong ko sa'yo,
Ang Panginoong Jesucristo ba hindi matibay na pundasyon ng iglesia? Hindi siya matibay o matibay siyang pundasyon? Matibay. Kung siya ang maging pundasyon. Objection, moderator. Fallacy of false dilemma ang tanong niya. Ang topic ko ngayon, si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. Hindi ko naman Nasa topic yan, bro. wait lang. Wait lang, Nasa nag-object objection ako. Okay? Ang topic kasi, moderator, si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. Okay. Hindi ko naman tinapik kung may kakayanan bang maging pundasyon si Kristo o Okay, hindi. Hindi ko yung topic. Okay, counter objection dito, false dilemma daw yung tanong. Hindi ba ako magka-counter? Proceed nga Kasi sa counter Pedro objection. siya ng Pedro, kaya tinatanong ko si Kristo kung may kakayaan bang maging matibay na pundasyon. Nasa topic yan eh. Okay. Dalawa Okay. kasi yung topic, si Pedro at si Kristo eh. Nasa topic yan. Nilalatag niya yan eh, hindi si Kristo. Okay. Hindi so, siya makasagot eh. Okay, na. So, Bulan ganito, takbo eh. judgment muna tayo mga kapatid. Sa judgment sa fallacy ng false dilemma, ay ibig sabihin meron kang sagot na wala doon sa pagpipilian. Pwede naman gumamit ng 10 segundo para gawin yun or talagang mamimili ka doon, bro. So, gagamitin mo ba, Brother Jan? Say 10 seconds. Proceed, bro. Hindi ko sasagutin yun. False dilemma yun eh. Next question. Next question. Okay, sige. Tanong ko sa'yo. Sabi mo kasi, hindi si Kristo ang bato. Lagi mong sinasabi sa Aramaic, kepa, is kepa. Aramaic ang binanggit. Hindi si Kristo, si Pedro lang ang bato. Yan. Tanong ko sa'yo, ganito, yung Jesucristo ba ng simbahang katoliko, karapat dapat ba siyang tayuan ng iglesia o hindi siya karapat dapat? 10 seconds. Proceed. Hindi ko sasagutin yun. Ano yun eh? Red herring fallacy yun. bro. Objection, moderator. Objection. Bro, Rasha, turuan mo naman yung aking kalaban. Hindi akin pala to, bro, Rafi. Wait Di ba kasagot eh? Wait lang, bro. Sayaw, sayaw. Bro, Rasha, turuan mo yung ating kalaban dito kasi mukha yata nawawala sa sarili niya. Okay. Nasa pagsagot ako. Huwag siyang Okay. mag-ingay. Okay? Bro, Mario, ganito, bro. Multiple times na Bro, ganito, moderator, di ba nasa rules natin no and pro attitude? So ganito, bro, multiple times na kasi ito. So habang sumasagot, bro, wag kang mag-side comment, bro, kasi nadi-distract. So isang warning para sa iyo, bro Mario, ha. So ganito, 10 seconds na sagot. Alam ko tututol ka talaga sa pagsagot ni Brother Ajando, pero doon mo gawin talaga sa presentation mo, bro, ha, para mas ano tayo. So proceed sa 10 seconds. Last 3 minutes. Red herring fallacy ang tanong, so hindi ko sasagutin. Next question. Next question. Okay, dahil di ka makasagot, sabi mo, hindi mo sasagutin. Tanong ko sa'yo. Objection, Sino moderator. ba? Sabi mo, Objection. si Pedro. Ganito, Grabe, brother. iyakin naman pala to. Ganito, Alam ko, Brother magaling. Jando. Doon sa objection mo, I know. Doon Side sa comment. pagbanggit niya Okay, so ganito, Brother Mario, kasi hinihintay ko pa, Brother Jando, yung tanong niya kung related ba doon sa sinabi niya ba. So proceed ka lang muna, Brother Mario. Buuin ko muna yung tanong. Proceed, Bro Mario. Okay, tanong ko sa'yo. Sabi mo kasi, si Pedro ang bato at hindi si Kristo. Binabanggit mo, hindi lagi si Kristo, si Pedro ang bato eh. Nasa topic yan eh, ayaw mo lang sumagot eh. Tanong ko sa'yo, sino ba ang pinakamatibay na pundasyon sa dalawa na binabanggit mo? Si Jesucristo ba o si Pedro? Categorical. Pareho. 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 Dahil Pariwara. si Kristo mismo ang nagsabi, patatatagin niya si Pedro. O, kaya nga si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. Ang topic natin, 16:18 sa Mateo, doon ka mag-focus. Huwag kang tatakbo ng ibang talata. Ano ka ba? Next question. Next question. Tanong, sabi mo, ang pinakamatibay na pundasyon, pareho. Huwag kang magsisinungaling. Si Kristo at si Pedro, tanong ko sa'yo, yung pagiging pundasyon ba ni Kristo na matibay, sabi mo matibay. Tanong ko sa'yo, kaya niya ba talagang buhatin ang iglesia at matatag siyang pundasyon si Kristo? Kaya niya o hindi kaya? Objection, moderator. Another objection, proceed. Counter. Fallacy of context to may ang kanya katanungan at loaded question fallacy. Dalawang uri ng fallacy yun, kaya hindi ko sasagutin yun. Yun na lang ang 10 seconds kung Wait lang ha. Wait lang, Brother Mario. So, dalawang fallacy daw yung tanong. Counter objection, proceed. Counter ko. Ang sagot niya kasi parehas na matibay na pundasyon, si Jesucristo at si Pedro. Kaya tanong ko, yung pagkapundasyon ba ni Kristo na matibay, may kakayahan ba talaga si Kristo o walang kakayahan? Sumagot Okay. siya parehas eh. Ibig sabihin, tanggap niya si Kristo, pundasyon din. Okay. Dalawa pundasyon. 10 So I seconds. think ang counter objection doon Umamin na eh. Okay na, Bro Mario, pag-amplify pa doon sa question niya. Ganito mga kapatid, again, dito wala namang pilitan. Pag sinabi talaga niya na hindi ko sasagutin yan dahil sa mga dahilan na yun, automatic next question yan. Mamaya, i-rebat mo na lang yan, Brother Mario. Proceed sa next question. Time resume.
Last 1 minute. Okay. 40 seconds. Tanong, sabi mo, si Kristo pundasyon din matibay. Lumabas sa bibig mo yan eh. Ibig sabihin, dalawa na pundasyon. Tanong ko sa'yo, sa Biblia ba may dalawang katawan dahil pundasyon din si Kristo at pundasyon din si Pedro? May dalawang katawan o walang dalawang katawan Okay, sa iglesia? ito ang sagot, 10 seconds. Proceed. Wala akong binanggit na katawan. Ang sinabi ko, si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. Doon ka mag-focus. Next question. Counter, Next question. sabi niya dalawa ang pundasyon eh, si Pedro at si Kristo. Dalawa na pundasyon. Sabi niya Question una, lang, bro. Pedro lang eh. Okay. Ngayon, si question, bro. Kristo, Walang pundasyon objection, din. ha? Proceed, bro. Mario. Walang objection, Okay. bro. 10 seconds yun, bro. Bro Mario, 10 seconds yung sagot niya. Proceed ka sa next question, bro. Okay, sabi mo, si Yesu Kristo pundasyon din, pati si Pedro eh. Dalawa sila matibay, parehas na pundasyon. Sabi mo yan. Tanong ko sa'yo, ayon sa'yo, tama ba na dalawa ang pundasyon? Ayon sa'yo, parehas silang matibay, si Yesu Kristo at si Pedro? Tama ba yung sinabi mo o mali yung sinabi mo? Yes, tama bro. Kaya nga lang, ang topic kasi natin, Mateo 16:18. Dalawa pundasyon. Objection moderator. Bro Mario, again, Ayaw. bro, nadidistract yung ating sumasagot, ha? Another 20 seconds. bro. Moderator, objection lang ha. Kasi pag siya ang tatanong, di ko naman siya dinidistract. Di ba? Okay. Kaya sana, Again, pag ako sumagot, huwag niya ko i-distract. Oo. So, bro Mario, wag ka lang magsalita talaga, bro. You can do... You can dance, pero huwag ka camera magsalita. mo. Huwag ka lang magsalita, ha? So, nadidistract si Brother Jando. Proceed, 20 seconds again. Okay. Yes, dalawa ang matibay na pundasyon. Pero ang topic kasi Mateo 16:18. Ang topic ko nasa Mateo 16:18 at hindi naman kasalanan na patitibayin ni Kristo si Pedro kaya nga pinangalanan Kepa. Next question. Doon ka mag-focus sa Mateo Next question. 16:18. Sabi mo, next question, sabi mo, Time, 7 minutes time na. So, segundo na lang yun. So, dyan nagtatapos mga kapatid, ang unang pagtatanong ng ating negative. Dako tayo sa negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong 68 na nag-live dito. Comment. Shoutout kay Jared Almazora. Yan, pasaway kayo. KDR. Alam nyong bawal yan. Sige pa rin kayo. Pinapahiya nyo si KDR. Shoutout din mga kapatid kay Joseph Sinete. Sumagot ka. Kasi shoutout din kay Irene, kasi ang ulo ng iglesia ay si Kristo. Tapos, kay Pedro itinayo, di lalabas si Kristo, sakop ni Pedro, dahil si Kristo ay ang ulo ng iglesia. Shoutout din mga kapatid, dito kay The Bread of Our Soul, iyakin pala na manok ni Jared. Shoutout din kay Gio, si Peter Stone siya, hindi rock kasi si Christ lang ang rock. Shoutout din mga kapatid, dito kay... Okay, kay Joshua, lala ng affirmative side. Richie, puro iwas si Jando. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Ellie, umamin na si... hindi banggit, pwede banggitin to. Huwag lang kayo mag-insulto mga kapatid. Pwede naman tayong... Leon Nedes, Bernardo, mananalo ka na lang, puro object na sa discussion naman ang tanong. Paano mo mapapatunayan kung si Pedro at hindi si Kristo? So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Brother Mario, bilang negative, your time starts now. okay mga kababayan, mga kapatid, sa Biblia po, may isang pundasyon na tatayuan ng iglesia. Sa kanya pala, mga kapatid, dalawa ang pundasyon, pero ang pinapatunayan niya si Pedro ang pundasyon, pero si Kristo, pundasyon din daw at matibay na pundasyon. Ibig sabihin, dalawa na pundasyon niya, pero si Pedro lang papatunayan niya. Mali-mali na mga kapatid. Diyan yung makikita ang mga maling aral. Umamin na si Kristo pundasyon. Talo na. O ngayon, lalatag ako mga kapatid. Yung iglesia kasing itatayo, mga kapatid, doon sa bato, sa malaking bato na sinasabi ng Biblia, mga tao yan, mga kapatid. Spiritually, mga tao, at sa literally, ang ulo ng iglesia naman ay si Kristo, ang pundasyon, literally at spiritually. Sabi sa unang Korinto ng 3:9, sapagkat tayo ay mga Objection manggagawa moderator. ng Diyos. Objection Kayo moderator. ang bukid Objection. ng Diyos. Wait lang. Objection, moderator. Objection. Anong objection ng affirmative? Hindi ba nasa rules natin? naman. Hindi ba nasa rules natin na walang out of topic? Yes, bro. At Anong wait lang. Gusto kong distinguish mo. Ano yung... ang topic ko kasi, yung bato sa Mateo 16:18, hindi yung bato sa ibang talata. Nakafocus ako sa bato Iyakin sa pala to, Mateo. moderator, oras ko to eh. Okay. Pambira, oh. Wait lang. Hindi ka Ay, naman nagilan yan eh. kakawawa naman eh. Napapahiya na kasi. Ulitin Okay, ko so moderator ha. Ang Marami na kasi. ulitin ko moderator ha. Ang Wait tema lang, ko bro, kasi, Mario.
Pabira, iyakin Oh, pala to. moderator. Hindi tayo tumagal mga kapatid. Mga kapatid, gusto kong i-moderate. Ang objection ng ating affirmative. Hindi pa ako tapos sa nababanggit ng objection ibang ko. talata na ba to? Okay. Hindi pa ako tapos sa objection ko. Biglang nag-ingay eh. Okay, so ganito, merong counter objection naman. Please Oh. direct sa objection, Brother Jado. Anong Yun na nga, ang Stop objection, time ako, stop time to, Bro Mario. Sige. ang objection ko, moderator, maliwanag ang tema ko. Ang bato sa Mateo 16:18. Kung tatakbo siya sa bato sa ibang talata, hindi yon ang tema ko. Kaya out of topic yon kasi hindi yon ang tema ko. Ang tema ko, ang bato sa Mateo 16:18. Doon siya mag-focus. Okay, nagets ko na. Brother Mario, a counter objection kung meron. Ang counter objection ko, umamin naman siya kanina na ang bato dalawa sa Mateo 16:18, si Cristo at si Pedro, parehas matibay, sabi niya. Okay. Wag na siyang kung napapahiya na siya. Okay. Tanggapin niya. Okay, so ganito ang judgment ng moderator, mga kapatid. Sa mga topic, meron talagang ganito na merong nakalagay na talata. Pero sa pagpapaliwanag at kung paano nyo ini-interpret yan, so gumagamit kayo ng ibang talata, pinapayagan niya ng moderator ha. So hindi naman talaga doon lang nakafocus sa Bible. Meron parang mga cross-reference, mga verses. So, pasok pa din yung pinag-uusapan. Proceed, Brother Mario. Okay, iibahin ko yung pahayag. Okay, merong sinasabi sa Biblia, mga kapatid, kay Kristo Jesus nakalapat ang buong gusali, siya ang pundasyon. Letra por letra na babasa, hindi si Pedro. Basahin natin sa Efeso 2:20 hanggang 21, ganito ang ating mababasa. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Jesucristo, Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya ang buong gusali nakalapat na mabuti. Kaya Jesucristo pala nakalapat yung buong gusali at mabuti yung Objection, pagkakalapat moderator. ayon sa Biblia. Objection, Iyak na naman, hindi moderator. ako makapahayag. Ano ba to? Bro Jando, anong problema, bro? Kung kanina pinalagpas ko, hindi ko papayagan, moderator, na ang Under topic ako, ko... moderator. Ano ba yan? Hindi ko papayagan, moderator. Kawawa na, bugbog na Wait lang. Moderator. Brother Mario ha. So, anong objection? Hindi ko papayagan, moderator, na ang topic ko is Matthew 16:18, tapos siya as negative tatakbo sa ibang issue. Strawman kasi yung ganun. Kaya ang role pa natin, hindi ako pwede magtanong kung hindi niya pinahayag. So ano itatanong ko yun? Nasa ibang talata, di naman yun ang topic ko. Ang topic ko, dito ako mag-focus sa topic ko. Negative siya, kontrahin niya ang topic ko. Huwag siya gumawa ng sariling topic niya. Okay na. So ganito, para hindi tayo mahaba, hindi kayo nagpapahayag sa objection na. Counter objection, proceed. Ang counter ko, bro, unang-una, patutunayan niya si Pedro ang pundasyon Ako naman si Kristo, kaya ilalatag ko naman yung pagiging pundasyon ni Kristo. Okay, nasa topic naman yan iyakin lang to kasi bugbog na. Okay, naintindihan ko. So ganito ang aking judgment dyan, Brother Jando, ang argument kasi ng negative dito, hindi daw si Pedro yung bato, kundi si Jesucristo. Kaya nilalatag niya patungkol kay Jesucristo. Bilang negative, gusto din niyang, wait lang bro, Mario, gusto din niya kasing stand doon sa kay Kristo, kaya nababanggit niya. So, tuloy pa din to, Brother Mario, proceed sa negative presentation. Okay, unang-una, negative ako, mga kababayan. Kailangan kong patunayan na si Jesucristo ang bato. At sabi ng Biblia, wag mong gigiikan ng bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Wag mong bubusalan. Ngayon, kapatid, object ka ulit. Sabi ng Biblia, kay Kristo nakalapat ang buong gusali. Efeso 2:20, sabi diyan. Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. 21. Na sa kanya ang buong gusali nakalapat na mabuti. Kay Kristo pala nakalapat yung buong gusali Kahit ang mga apostol nakasalig kay Kristo, sabi ng Biblia. Letra por letra nababasa, hindi si Pedro. Ganito naman ang sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 4:16. Nang dahil sa kanya, ang buong katawan nakalapat na mabuti. Nang dahil daw kay Jesucristo, sabi ni Apostol Pablo, sa Efeso 4:16, yung buong katawan nakalapat na mabuti. Dahil kay Kristo. Yan mga kapatid, Ano yung katawan na sinasabi sa Efeso 2:20 hanggang 21 at Efeso 4:16 na nakalapat na mabuti kay Kristo? Yung gusali o katawan. Basahin natin sa unang Korinto 3:9. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Yung gusali pala ng Diyos na nakalapat kay Kristo, sabi ng Biblia, letra por letra. Ito pala yung mga tao, sabi ni Apostol Pablo. Unang Korinto 3:9.
kayo ang gusali ng Diyos. Sabi naman ni Apostol Pedro, pinatunayan niya yan, na tayong mga tao ay natatayong bahay. Unang Pedro 2:5. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Tayo pala mga kapatid ay natatayong bahay ukol sa Espiritu, sabi ni Pedro. At sabi naman ni Apostol Pablo, yung gusali at yung katawan, nakalapat na mabuti kay Kristo. Ibig sabihin, ang pundasyon si Kristo. Ang katunayan nga, ganito ang ating mababasa, na si Yesu Kristo talaga ang pundasyon. Basahin natin sa Efeso ng 2:20, sa banal na Biblia Tagalog. Itinayo kayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Si Kristo Jesus ang bato na panulukan. Tayo pala mga kapatid, kasama ang mga apostol, itinayo tayo sa pundasyon ng mga apostol pati ng mga propeta. Efeso 2:20. At ang bato, sabi ng Biblia, letra por letra, si Kristo. Bakit? Wala na kasing ibang pundasyon, sabi ng Biblia, si Kristo lang ang pundasyon ng iglesia. Ganito ang ating mababasa sa unang Korinto 3:11, letra por letra rin. Wala kang ganito Ayaw mo kasi ng Bible, hindi ka Bible alone. Unang Korinto 3:11. Sapagkat walang sino man ang makapaglalagay ng ibang pundasyon, maliban sa isa, na naitayo na si Yesu Kristo. Sabi ng Biblia, wala na palang ibang makapaglalagay ng pundasyon maliban sa isa na nailagay na naitayo na, si Yesu Kristo. Napakalino mga kapatid, sabi ng Biblia, wala nang ibang pundasyon, si Yesu Kristo lang, letra por letra nababasa. Ba't gagawin mong pundasyon si Pedro? Wala nang ibang pundasyon sabi ng apostol, si Kristo lang. Siya ang pundasyon na tinatayuan ng mga gusali. Tayo yon, natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Kaya si Kristo ang pundasyon, sabi ng mga apostol. Bakit? Wala namang ibang kinikilalang pundasyon ng Diyos Walang ibang malaking bato maliban sa Diyos. Sabi yan ng Diyos. Basahin natin letra por letra din. Isaiah 44:8, sabi niya, may Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Ang Panginoon pala natin, ang Diyos natin, wala siyang nakikilalang ibang bato. Bakit mo gagawing bato si Pedro na pundasyon? Hindi nga kinikilala yun ng Diyos Sa pangalan lang, pakahulugan niya bato. Pero walang ibang malaking bato kundi ang Diyos lang, sabi ng Biblia. Basahin natin ang sulat ng isang salmista sa awit ng 18:31. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? At sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Sino ang malaking bato? Question mark. Maliban sa ating Diyos. Yan wala kasing ibang malaking bato. Kaya tinatanong ng Diyos, sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Diyos lang kasi ang malaking bato. Kaya si Pedro, pilit yung ginagawang bato. Kung saan kayo pumupunta. Yung Aramaic kasi bro, mas maniniwala ako kay Mateo. Sumulat siya sa Greek. At magkaiba yung Petros, pati Petra. Kay Mateo ako maniniwala, hindi kay John Doe Alabado. Kasi ayun ang pinahintulutan ng Panginoon na basahin ng mga hentil. At unang-una, kapatid, sinasabi talaga ng Biblia, si Yesu Kristo talaga ang bato, letra por letra. Acts ng 4:11. Si Yesu Kristo ang bato na itinakwil ninyo. Tinatakwil nyo si Kristo, ayaw nyo kay Kristo Sa kayo katuparan nito Bilang mga tagapagtayo ng bahay. Ano ba yung bahay na tinatayo nyo? Di ba, iglesia? Tinatakwil niya si Kristo Kayo katuparan nito. Siya pa rin ang ginawang batong pangunahin, sabi ng Biblia. Siya ang pangunahing bato. Kaya nga sa Biblia, mga kapatid, ito naganap to sa Katoliko Tinatakwil nila si Kristo, ayaw nilang maging bato ng pundasyon nila ng iglesia nila si Kristo. Gusto nila si Pedro. Kaya sabi ng Marcos ng 12:10, hindi man lang baga nabasa ninyo ang kasulatang ito, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Yan sila katuparan nila tinatakwil nila si Kristo. Ayaw nilang maging bato nila si Kristo. Matibay na pundasyon, gusto nila si Pedro, tao. Sabi ng Jeremias ng 17:5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao, at ang kanyang ginawang bisig ay ang laman ng tao. Ang tao kasi mahina Binanggit mo na nga kanina, bulag ka lang bakit? Kaya nung palalayain si Yesu Kristo at yung kasama niya doon sa nakapako, mas pinili ng mga mamamayan ng Roma, Saduceo, Pariseo, na palayain yung mamamatay tao. Kasi nga yung Roma, ayaw talaga nilang paniwalaan si Kristo, yung Roma. Basahin natin sa Acts ng 3:14. Sabi diyan,
inyong itinakwil ang banal at matuwid. At sa halip, hiniling nyo na palayain ang isang mamamatay tao para sa inyo. Pinalaya yung mamamatay tao. Ayaw ng mga taga-Roma kay Kristo nung unang panahon. Kaya nga pinarusahan eh. Pinapatay yung mga mamamayan doon eh, kasama mga Romano doon eh. Tapos sasabihin nyo, kay Yesu Kristo kayo. Kahit nga si Pedro, hindi kayo kinikilala eh. Bakit? Hindi kayo kinikilala ni Pedro kasi nga, sa inyong sulat, dito sa volume 8, pahina 571, ang salitang Papa ng Simbahang Katoliko ay nanggaling sa Objection, Griegong moderator. Papa. Objection, Tama. moderator. Yan o. Ang Proceed. titulo ay Objection, moderator. unang Wait lang, wait lang, wait lang. ng Objection, objection, 521. objection. Wait lang, wait lang, wait lang. Ah, Mario, objection. meron pa ding objection, bro, ha? Ano yan? yan. Iyak-iyakin pala to. Wait lang, bro. Wait lang, bro. Ang topic natin, ang bato ng Matthew 16:18. Pinayagan ko na nga lang dahil sa sinabi ng moderator na tumakbo ng iba't ibang talata. Isang talata lang naman yung topic ko. Ngayon, tumakbo naman sa Santo Papa. Hindi yan ang topic. Ano ba namang klaseng kalaban to? Mag-focus ka sa topic ko na role mong kontrahin. Okay. Counter ako. Proceed negative. Counter ako. Unang-una kasi, kung tinatamaan siya, nasasaktan siya, napapahiya na, umamin naman siya talaga, talo na eh. Si Kristo, bato, matibay, at saka si Pedro, dalawa. Kaya patutunayan niya, si Pedro lang ang bato. Tapos nababasa ko mga letra por letra, si Kristo talaga pundasyon. Napapahiya na, kaya object na lang ng object eh. Okay, so ganito mga kapatid ang judgment natin. Sa analisa ko kasi, ginagamit ni Brother Mario yung salitang Santo Papa doon sa topic natin na bato kasi sa Catholic naman talaga yung unang Santo Papa si Pedro, no. So tinatanggap ko pa din to as a pasok sa pinag-uusapan. Pero 9 seconds na lang to, so proceed Brother Mario. 9 seconds na lang. Sige na, i-wave ko na. Meron pa sana ako sasabihin. Okay, so dyan nagtatapos ang first presentation. 7 minutes para sa ating first cross, tapos mag-decide tayo kung about 10:22 na kasi. So proceed, 7 minutes. Unang tanong, ginamit mo Isaiah 40 versikulo 8. May mababasa ba dyan na si Kristo ang bato sa Mateo 16:18 o hindi mabasa? Yes, siya ang malaking bato ayon sa Biblia. Objection, moderator. Nababasa. Objection, Awit ni moderator. Fernando, parallel niyan. Objection muna, Moderator. wait lang ha. So affirmative, anong objection? Counter objection pagkatapos. Wala akong tinatanong kung may malaking bato o may maliit. Ang tanong ko sa kanya, mabasa ba sa Isaiah 40 versikulo 8 na si Kristo yung bato sa Mateo 16:18? Yun ang tanong ko. Okay, Meron o wala? Basa ba daw? Brother Mario, counter objection or magja-judge na ako? Ang counter ko, talagang nababasa si Kristo ang malaking bato. Awit 18:2, Efeso 2:20 hanggang 21, Efeso 4 ng 16. Okay, Yan, si so Kristo talaga ganito. tinutukoy na pundasyon. Okay, judgment natin dito. Ang sagot ni Brother Mario dito mababasa ngayon. Either that is true or not. Proceed pa din sa paliwanag. Mababasa to. Bro Mario, proceed. Okay, awit 18:2, ang Panginoon ay aking malaking bato. Parallel to ng Isaiah 44:8. Yung Panginoon, tinatawag kasi ni David yan Panginoon, Panginoon. Panginoon niya kasi yung malaking bato. Si Kristo yun isa sa Panginoon. Next question. Next question. Sa Efeso 2:20 na ginamit mo, may nakalagay ba dyan na si Kristo ang bato sa Mateo 16:18 o wala? Meron! Sabi nga doon sa Mateo 18, itatayo ang iglesia sa bato. Pati apostol nakatayo kay Kristo sa Efeso 2:20 nakalagay Ang mga apostol nakatayo kay Kristo, kaya hindi si Pedro ang bato doon sa Mateo 16:18. Dahil kahit siya, nakatayo rin siya kay Kristo. Efeso 2:20. Si Kristo talaga bato. Next Hindi ka question. makaunawa Ginamit mo ngayon ang Mateo 16:18. Ang tanong ko, sino ang sinabihan dyan ni Kepa? Ha? Si Kristo ba ang sinabihan niya na Kepa o si Simon? Magkaiba yung dalawang kepa. Pareha Moderator. silang Question mo na. Proceed, affirmative. Ano? Categorical yung tanong ko. Sino ang sinabihan Kepa sa Mateo 16:18? Si Simon ba o si Kristo? Si Simon o si Kristo? Sagot Bro ka, Mario. parehas sila. Pero Parehas. magkaibang kepa. Parehas, pero magkaibang kepa. Petros at Petra. Maliit na bato at malaking bato. Sa ayon niyan kay Mateo, hindi ako tutol kay Mateo, pero sa'yo tutol ako, mali pang unawa mo. Maniniwala ko kay Mateo kaysa sa'yo. Petros pati Petra, magkaiba. Next question. Sa Again, Greek koine at sa next Vaticanus at sa Okay, next Sinaiticus. question. Next question. Next question. Ginamit mo malaking bato at maliit na bato. Saan sa Mateo 16:18 mababasa
na may malaking bato at maliit na bato? Saan? Yan, ayon yan sa Greek grammar ng Petros pati Petra. Yung Petros kasi maliit na bato, maliit na tipak ng bato. Yung Petra naman malaking bato. Ayon yan sa grammar ng Greek at definition ng Greek. Mas maniniwala ako doon kaysa sa definition mong mali. Next Kaya kay question. Mateo galing yun. Sabi mo na sa Greek definition, saan mo nabasa na Greek definition na ang Petros ay malaking bato? Dito sa Codex Sinaiticus, magkaiba yung Objection, Petros moderator. at Petra sa Mateo. Objection, moderator. Bumabasa ako, moderator. Maliwanag Objection yung mo na. maliwanag yung tanong ko, moderator. Ang tanong ko sa kanya, saang Greek grammar niya nabasa na ang Petros ay malaking bato? Okay, Brother Mario, counter objection. Okay, ang counter ko, bumabasa ako. Yan na nga, sa Greek nga, magkaiba na nga, Petros at Petra, magkaiba. Okay. Maliit na bato at malaking bato. Okay, so ganito ang judgment natin. Ang naghahanap ng ang ating nagtatanong saan? So, Sa Greek ito, grammar, basta- sa Greek Okay na, bro. Greek Ako muna, bro. definition, moderator, yung sinabi niya, nasa Greek definition Bro, eh. wait, ako na to, bro. Kasi judgment ko na to. Naghahanap ka ng saan, either that is a title or description. Ngayon, merong binabanggit si Mario kanina, yung sa Sinaiticus ba yun, Brother Mario? Tinatanggap ko yun, ha, as a valid answer, either that is true or not. Proceed sa sagot, Brother Mario. Saan daw? Sige. Ito, nababasa, sa Greek grammar, ayan, Basahin mo, marunong ka bumasa? Objection, moderator. Hindi, Yan, pasagot yan, babasa pasagot ko. yan. Ang Petros, gender masculine, ibig sabihin bato. Maliit na bato yung Petros. Ang Petra naman, gender feminine, ibig sabihin malaking bato. Next question. Batuhan. Nabasa ha. Next Kaya question. iiyak. Next question, anong Greek grammar yung ginamit mo? Anong Greek grammar yan? Koy ni Greek. Hindi, objection, moderator. Wait lang, hindi pa tapos yung tanong. Proceed, Sumagot na siya, moderator, Koine Greek daw. Yan ang objection ako eh. Okay, doon ka mag-object. Kasi sumagot siya Koine Greek. Ang sabi niya kasi Greek definition. Pag sinabing Greek definition, hindi Koine Greek yan. Kailangang libro yan na nagpapaliwanag sa bawat letra, Greek word, tapos may definition karugtong. Tinatanong ko sa kanya, anong Greek definition libro ang ginamit niya? Kasi doon ako ChatGPT yan eh. Okay. Brother Mario, counter objection. Yung answer mo. Okay, sumasagot ako. Koy ni Greek ang pinagbuhatan ng definition. At yung aklat na yan, Called to Communion, Understanding the Church Today, na ang sumulat din ay si Ignatius. Na ang bato rin, kinikilala niya si Kristo. Kaya nga ligaw ang iglesia mo, kahit mga kardinal, mga pare, kinikilala si Kristo ang bato eh. Ayan, sumasagot naman yung meron siyang binanggit na title. Next question, yun na yung sagot mo. Okay. Anong libro yan na sinasabi mong Greek definition pero ang nakalagay Koine Greek? Ano yan? Yan ang sumulat niyan, si aklat Called to Communion, Objection, Understanding the moderator. Church Today, Objection, publisher moderator. Ignatius Objection, Press. moderator. Si Ignatius. Objection, wait lang, moderator. Brother Jando. 1996, Objection, page 58, objection. Wait lang, bro Mario, ha. May objection dito. Isang objection. Maliwanag kasi yung tanong ko kasi anong libro? Pakita niya sa akin yung cover ng libro. Yung mismong libro, cover ng libro ba na ito yung title ng libro, yun ang sinasabi ko na anong libro yan? Tama lamang nga bakit Greek definition pero Koine Greek ang nilagay na title? Gusto ko makita yung cover ng libro. Okay, Brother Mario, counter objection meron ba before ako mag-judge? Counter ko, ang hinahanap niya cover ng libro, gusto niya pumunta sa mga library, marami doon. Ngayon kasi high-tech na. At alam niya ng mga nagre-research. Okay. Ito, judgment natin dito mga kapatid ha. So, yung pag-obliga na ipakita ang libro, wala naman tayong ganun na rule mga kapatid. So either mapakita ni Mario or hindi, nababanggit naman niya at nasasagot yung tanong na meron siyang parang title doon. Brother Mario, continue ka sa sagot mo, bro. Proceed, bro. Okay, unang-una, wala rin naman siyang libro ng Aramaic eh. Wala naman siyang maipakitang original Aramaic eh. Ng kepa-kepa eh. Kumukuha lang rin siya sa mga Google, tas hahanapan mo ko ng libro. Mali ka na dyan eh. At saka alam ng mga nagsusuri yan. Talagang, yan ang pakahulugan sa Greek niyan. Petros, masculine. Binanggit mo nga yan kanina, pati Petra eh. Feminine, sabi mo. Ngayon, tungkol ka. Next question. Nang banggitin ni Kristo ang Mateo 6:18, anong lingwa yung ginamit niya? Grego o Aramaiko? Ang binanggit niya doon, Aramaic. Pero mas maniniwala ako kay Mateo. Dahil si Mateo, pinahintulutan isulat ang Griego na si Mateo may sabi, magkaiba yung Petro sa Petra sa kanyang sulat. Mas maniniwala ko kay Mateo kesa doon sa hindi nakitang libro na sabi-sabi na lang na pinaniniwalaan nyo. Next question.
Ano ang Aramaic word ng pangalang Pedro? Kepa. Petro Kepa. Kaya nga, naniniwala ko kay Mateo dahil magkaiba yung dalawang Kepa nung isulat niya sa Greek. Petros at saka Petra. Kaya si Mateo ang paniniwalaan namin, yung apostol, magkaiba yung dalawang Kepa ayon kay Mateo. Time. So diyan nagtatapos. Ang hina mo naman tumanong. Time na bro, wag ka na. So diyan magtapos ang ating first stage ng debate. I want to decide doon sa affirmative kasi 10:30 na. I-continue mo pa ba to? Sige bro. Takbo na. Sige bro, continue na bro. Okay. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at dako tayo sa rebuttal, pero bago yan, shoutout muna kay bro JR, sabi niya, bro Mario, umuulan ng talata, dyan umuulan ng objection. Sabi naman ni Irene, dyan natalo si Jared sa umuulan ng objection pero di uubra kay Mario. Shoutout din kay Jim DJC, puro na lang objection itong si Jando, kahit mali, maka-object lang. At shoutout din kay Brad, pahiya si Jando, walang rule na ipakita actual book. Richie Royong, mahusay na modern. Okay. Shoutout din mga kapatid kay Jo Maria Puentes, sana pati yung face reaction na sa rules din, bawal na yung side comment eh. Shoutout din kay Kidi, bakit sa cover ng libro hinahanap. Shoutout din kay Michael, wag mo nang sagutin yan bro Mario dahil kahit siya sa atin yan, ganun din ang ulat. Sabi naman dito, Petros tumutukoy sa pangalang Pedro, isang maliit na bato o bukod tanging pangalan ng tao. Petra, saliting Grego para sa malaking bato o pundasyon. Shoutout din kay Elizabeth Tani, walang Greek, seminar ka muna sa aking theology school. Shoutout din mga kapatid dito kay Jo Marie, wala na kaming maintindihan malibang objection ni Brother Jando. Michilada, anong Greek grammar? May iba pa bang grammar ang Greek at ang ni Greek? Ayan, so mabilis ang comment natin. So shoutout lahat mga kapatid dyan sa ating comment box at dyan sa kay Brother Jando sa live niya. So tuloy tayo, Brother Jando, rebuttal. Proceed bro. Okay, tuloy ako sa aking rebuttal lang. Okay? So, unang ginamit niya, tandaan nyo ang tema ko kasi, yung bato sa Matthew 16:18. Hindi ko naman ginamit yung ibang bato sa ibang talata. Kaya nga, ako yung affirmative, siya yung negative. Ang gagawin sana niya, kukontra niya yung tema ko. Ang ginawa niya, tumakbo sa ibang talata at doon nagpatunay. Ating isa-isa yung talatang ginamit niya, no? Isaiah 48, sabi dito, oo, ang damoy na nalalanta at kumukupa sa mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Oh, sabi niya, nandyan daw eh. Bato daw yan sa 16:18 ng Mateo. Wala naman eh. Alam mo? Nagsinungaling. Ito naman tayo ngayon sa ginamit naman niya, awit, no? Awit 18:31. Ano nakalagay dito? Silipin natin. Tingnan nyo ha. Oh. Si Yahweh lamang ang Diyos na tunay. Tanging Diyos lamang ang batong tanggulan. Oh. Yung Yahweh na ba yan? Yan ba yung batong sinasabi sa Matthew 16:18? Hindi naman ah. Hindi yan yung bato. Hindi yan yung kepa. Ang topic, yung kefa na nasa Matthew 16:18. Hindi naman niya tumutukoy sa Matthew 16:18 eh. Ba naman to? O, Gawa 4:11. Isa-isa din yung mga talatang ginamit niya. Gawa 4:11. Sabi dito, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. O, sinabi ba namin na si Pedro ang chief cornerstone? Wala naman kaming ganyan turo ah. Ano nyo? Red herring fallacy ito eh. Red herring fallacy. Strawman fallacy. Ang daming fallacy yung ginawa. Alangan, di ako mag-object. Ang gusto ko, focus sa topic. Natural mag-object ako kung yung kalaban ko gumagamit ng fallacy. Tignan nyo ha, may sinabi ba dyan na yung chief cornerstone ang siyang pinagtayuan ng iglesia? Wala naman ah. Wala. Oh, Marcos 12, ano to? Marcos 12 Gs. Oh, ano sila sa Marcos 12 Gs? Ano sabi dito? Oh, hindi ba ninyo nabasa ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Oh, may binanggit ba dyan na yan yung yung kefa sa Mateo 16:18? Wawa naman. Sige, ituloy yung ating naputol kanina na presentation. Tayo ngayon.
Tingnan nyo ha, sa presentation ko, nakafocus lang ako sa Matthew 16:18. Hindi ako lumilipad ng ibang talata. Laban ko, lumilipad. Mukha yatang hindi ako ang kinukontra. Ano ba ang tema ko? Bato, sa Mateo 16:18, hindi ko tema yung bato sa Isaias 48, hindi ko tema yon. Hindi ko tema yung bato sa Efeso 2:20. Hindi ko tema yung bato sa 18:31 ng awit. Hindi ko tema yung bato sa Gawa 4:11. Hindi ko rin tema yung bato sa Marcos 12:10. Ang tema ko yung bato sa Mateo 16:18. Doon ako nakafocus. Ang kalaban ko saan tumatakbo. Pahabulin mo ako doon. Ano ba naman tong klaseng kalaban na to? Parang hindi yata naghanda. O, Vincent's Word Studies. Tingnan nyo ha. O, mga protestante ito. Peter says, "Thou art the Christ." Christ replies, "Thou art Peter." Petros. Peter is used as a proper name, but without losing its meaning as a common noun. Without losing its meaning as a common noun. The name was bestowed on Simon at his first interview with Jesus in John chapter 1 verse 42 under the form of its Aramaic equivalent, Cephas. In this passage, attention is called not to the giving of the name, but to its meaning. Ba naman to? In classical Greek, the word means a piece of rock. A piece of rock. Oh, next. The word refers neither to Christ as a rock, distinguished from Simon a stone, nor to Peter's confession, but to Peter himself. Distante na ito na ano ha? Ano daw? Ang salita, ating Tagalogin para maintindihan. Ang salita, yung kepa, yung bato. Ang salita ay hindi tumutukoy kay Kristo bilang isang bato na naiiba kay Simon. Isang bato ni sa pagtatapat ni Pedro, kundi kay Pedro mismo. Sa isang kahulugan na tinukoy ng kanyang nakaraang pagtatapat at bilang naliwanagan ng Ama sa langit. Yan ang tema ko. Matthew 16:18, sino yung kepa doon? Oh, next. The reference of Petra to Christ is forced and unnatural. Yan nyo? Yan ginagawa ni Mario San Diego, forced and unnatural. The reference of Petra to Christ is forced and unnatural. The obvious reference of the word is to Peter. The emphatic, this naturally refers to the nearest antecedent. And besides, the metaphor is thus weakened since Christ appears here not as the foundation, but as the architect. On this rock will I build. So yung palang sabi pala ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko, siya ang magtatayo. Anong itatayo ni Kristo? Yung iglesia. Saan niya itatayo? Sa ibabaw ng bato. Hindi sa sarili niya. Siya yung magtatayo sa ibabaw ng bato. So yung kepa doon, the obvious reference of the word is to Peter. Bakit? The emphatic, this naturally refers to the nearest antecedent, and besides, the metaphor is thus weakened since Christ appears here not as the foundation, but as the architect. On this rock will I build. Again, Christ is the great foundation. Yun sabi ko kanina, si Kristo, foundation din. Pero hindi yun ang tema ko eh. Hindi yun ang tema ko. Sabi niya, itinakwil daw. Pero ba itinakwil, sinabi ko foundation din? Takwil ba yun? Inyo, nagbintangan pa ako, tinakwil ko daw. Pero pag takwil, sinabi ko foundation din yon. Pero hindi sa Mateo 16:18. Ang topic kasi, Mateo 16:18, hindi Isaias 48, hindi Efeso 2:20, hindi awit 18:31, hindi Gawa 4:11, hindi rin Marcos 2:10. Ang tema ko, yung bato sa Mateo 16:18. Titingin ko ha? Again, Christ is the great foundation.
the chief cornerstone. But the New Testament writers recognize no impropriety in applying to the members of Christ Church certain terms which are applied to him. Oh. Sa madaling salita, mga kaibigan, yung mga talatang pinagbabanggit niya, hindi yon ang tema ko. Ang tema ko, sino yung sinabihang Kefa sa Mateo 16:18? Dan po. Very good. So, yung Kefa doon sa Mateo 16:18, yun ang tema ko. Hindi naman yung Kefa sa Gawa 4:11, yung Kefa sa Marcos 2:10, ang layo. So, napakalayo talaga. So, sa nakikita ko ngayon, hindi kinokontra ni Mario San Diego yung tema ko. Ang ginawa niya, nagpresenta siya ng ibang bato na hindi ko naman pinesenta. Sa halip na kontrahin niya yung stand ko, ang ginawa niya, nagpresenta siya ng ibang bato. Pero yung ibang batong pinesenta niya, hindi naman sa Mateo 16:18. So, ibig sabihin, the whole argument of Mario San Diego is a straw man fallacy. Wala siyang kinontra. Wala siyang referensyang binigay. Matthew 16:18, ang bato ay si Kristo. Wala siyang sinabing gano'n eh. May narinig ba kayo? Same time. Okay, dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Mario, 7 minutes. Your time starts now. Okay. Okay, una kong tanong sa'yo. Sabi mo, pundasyon si Kristo. Sabi mo yan eh. Naglatag ka, pundasyon si Kristo. Tanong ko sa'yo, yung pagiging pundasyon ba ni Kristo, siya ba ang pundasyon ng mga tao, mga templo ng Diyos at iglesia? Si Kristo pundasyon o hindi siya pundasyon? Hindi siya ang pundasyon sa Mateo 16:18. Yan ang sagot ko. Next question. Sabi mo, pundasyon si Kristo. Hindi ako tumatanong sa Mateo 16:18. Pundasyon si Objection, Kristo. moderator. Tanong ko sa'yo, yung Objection, mga tao moderator. ba na iglesia o templo? Objection man na. Anong objection? Yeah, affirmative ako, moderator. Mag-focus ako sa tema ko. Yun ang rule ng affirmative. Yakit pala to, moderator. Okay. Mag-focus ako sa tema ko. Yun ang Ang rule. counter ko, Hindi pa ako tapos. ang counter ko, Oy, sabi hindi niya pa ako kasi, tapos. Ganito bro, Amen. mga bro. Wait lang mga bro ha. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, pag nag-o-object kayo, I hope ang tingnan nyo yung sa rule ba. Hindi yung parang meron kayong comment doon sa sinabi. Ngayon, ang objection dito, merong nabanggit, si Brother Mario, na yun na nga, hindi ganun yung sa stand ng ating negative, affirmative rather. So, counter objection para mas mabilis tayo. Hindi pa ako tapos sa objection ko, moderator. Sige, kung meron pa, sige. Ang aking role kasi as affirmative is tindigan ng aking tema. Hindi ko titindigan yung pangontra niya. Ang tema ko titindigan ko. Natural, sabihin ko, hindi si Kristo ang bato, ang pundasyong bato sa Mateo 16:18. Tapos sabihin niya, hindi ako nagtanong doon. Eh, yun ang tema ko eh. Anong magagawa ko dyan? Okay na. Counter objection, meron ba? Counter ko, sabi niya kasi pundasyon si Kristo eh. Sabi niya yan, kaya tumatanong ako doon. Tsaka rebuttal to, kahit Okay. anong tanong, sumagot siya, wag siyang puro object. Okay, so ang judgment natin, any observations sa kabilang panig habang nagtatanong, hindi pinapakailaman ng moderator lagi yan. So either that is true or not. Ngayon, dito tayo sa question. Pwede namang mag 10 seconds or sabihin next question. Kung may problem sa tanong, proceed ka, negative. Tanong, sabi mo, pundasyon si Kristo. Sabi mo yan eh. Kaya tanong ko sa'yo, si Kristo ba, pundasyon ba siya ng templo? Yung mga tao, templo ng Diyos. O gusali ng Diyos, bahay na natatayong ukol sa Espiritu. Iglesia sila, yung mga tao. Si Kristo ba, pundasyon ng mga tao o hindi siya karapat-dapat na pundasyon? Hindi siya ang karapat-dapat na pundasyon sa Mateo 16:18. Wala rin akong sinabi na si Kristo ay pundasyon sa Mateo 16:18. Wala akong binanggit na ganon. Nagtanong ka lang sa akin kung pundasyon ba si Kristo. Sumagot ako, oo. Pero hindi sa Mateo 16:18. Ang tema kasi, Mateo 16:18. Doon ka mag-focus. Ano ba naman tol? Next question. So tanggap mo, si Jesucristo pundasyon ng iglesia o templo ng Panginoon ng mga tao. Tanggap mo, pundasyon si Kristo ng iglesia, templo ng Panginoon, yung mga tao. Pundasyon si Kristo, tanggap mo o hindi mo tanggap? Hindi ko nga tanggap na si Kristo yung pundasyon sa Matthew 16:18. Kasi ang sinabi doon,
You are Peter, you are a rock, and on this rock foundation, I will build my church. Si Peter, ang rock foundation sa Matthew 16:18, hindi si Okay, next Kristo. question. Wait lang, Hindi ako hindi pa. tumatanong Wait sa lang, Mateo hindi pa. Ano ba 16. naman to? Hindi pa tapos, bro. Hintayin mo, bro. Proceed pa. Oh. Ang tema ko kasi, Matthew 16:18, doon ako mag-focus. Natural yun ang tema. Affirmative ako eh. Next question. Okay, hindi ako tumatanong sa Mateo 16:18 dahil malawak ang Biblia para patunayang pundasyon si Kristo o si Pedro man. Tanong ko sa'yo, hindi sa Mateo 16:18, tanggap mo si Kristo ang pundasyon ng iglesia ng mga tao? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Hindi ko nga tanggap kasi Hindi. hindi naman si Kristo ang pundasyon sa Mateo 16:18. Ang rule natin, walang labasan ng topic. Doon ako focus sa tema ko. Oh, next question. Next question. Tanong, yung Jesucristo ba ng simbahang katoliko, hindi ba siya napili ng Diyos Ama na tatayuan ng iglesia? Hindi pinili si Kristo? Itinakwil o pinili? Hindi siya pinili dahil hindi naman siya ang Kefa sa Matthew 16:18, kundi si Pedro. Kaya nga siya binigyan ng kaalaman ng Ama para magkaroon ng idea si Kristo na siya ang tatawaging Kefa. Next question. Next question. Tanong, doon ba sa Griego na isinulat sa Vaticanus at Sinaiticus, tanggap mo magkaiba yung Petros at Petras? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Hindi ko tanggap. Hindi. Kasi binasa ko na kanina. Hindi intention ang spelling, ang intention is the meaning. Kaya hindi ko tanggap na magkaiba yon. Next question. Tanong, sabi mo, sa Mateo 16:18, hindi mo mapapatunayan kung hindi ka, kaya mong patunayan ang Mateo 16:18 nang walang mga talatang ginagamit. Tanong ko sa'yo, hindi na ba kailangan gumamit ng ibang talata? At puro Mateo 16:18 lang ang ating babanggitin dito? Kailangan gumamit ng ibang talata o hindi na? Hindi kailangan hanggat hindi tumutukoy sa bato ng Matthew 16:18. Kung gagamit ka ng ibang talata, dapat referring siya sa bato ng Matthew 16:18. Next question. Next question. Ayon sa Biblia, sa Efeso 2:20, ang pundasyon ng mga apostol ay si Kristo at ang mga apostol ay iglesia at templo ng Diyos at batong gusali at bahay na natatayong ukol sa Espiritu, sabi ni Pedro. Tanggap mo ang mga apostol kahit si Pedro nakapundasyon kay Kristo ayon sa Efeso 2:20, letra por letra? Hindi Tanggap ko- mo o hindi mo tanggap? Hindi ko Hindi. matanggap, bro, kasi ang Matthew 16:18 ang topic natin. Ang bato sa Matthew 16:18. Hindi Objection, ang bato moderator, sa... kung sa Mateo Ano 16:18. naman to? Objection. Ano naman to? Yung ino-object mo yung sagot doon sa pagbanggit. Oo, ang object ko, tumatanong ako, hindi naman sa Mateo 16:18, Efeso 2:20, takbo siya ng takbo doon. Ang lawak ng Biblia para patunayang si Jesucristo ang Sige. bato. Hindi niya na kaya eh. Okay. Tumatakbo na eh. Counter objection, Huwag meron na. ba? Counter objection, moderator. Proceed. Ang tanong niya kasi, moderator, ang tawag dyan is strawman fallacy. Red herring fallacy. Kaya hindi ako Okay. sasagot sa tanong niya kasi hindi naman namin temang Efeso 2:20. Ang tema Okay. namin, Mateo 16:18. Ano ba naman to? Okay. Ang kalap- So, judgment natin, ang question kanina, tanggap mo ba? Malinaw naman yung sagot na hindi, pero merong paliwanag doon. Proceed Okay. sa sagot pa, Brother Jando. Yun na nga, hindi si Kristo ang bato sa Matthew 16:18. Yung bato sa Efeso 2:20, hindi yun ang tema ko. Next question. Time na Time din. na. Segundo na lang. Ayan. So, mga kapatid, dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Proceed, Brother Mario. Okay, mga kababayan, nakita nyo, no? Hirap siyang sumagot. Lagi siyang Mateo 16:18, kahit di na ako dun tumatanong. Kasi nga pinapatunayan ko, si Jesucristo talaga ang bato. Ginagawa niya, wala na siyang maisagot. Puro Mateo 16:18 na lang siya. Kasi nga, ipit siya, ipit. Kaya, mga kapatid, no, sabi niya, hindi daw nagtayo si Kristo sa sarili niya. Sabi niya yan eh. Hindi niya yata alam, sa John 12:49, si Kristo hindi nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Nung nangangaral si Kristo, nagsasalita siya kung ano yung iniutos ng Ama. John 12:49, sabi niya, hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili. Kung anumang bagay ang iniutos niya sa akin, siyang aking sasabihin at aking sasalitain. Kaya nung kausap ni Kristo si Pedro, ang nagsasalita doon yung Ama, utos kasi ng Ama yun eh. Kaya ang tinayuan doon si Kristo. Hindi mo alam yan eh. Sabi niya baka ganina, nagpo-focus lang daw siya sa Mateo 16:18. Ikaw ba naman, kung di ka ba naman kung di ka gagamit ng ibang talata, puro Mateo 16:18 ka lang, wala kang supporting verse, puro dung ka lang, talagang maliligaw ka. Kaya nga may Biblia, para malaman ang katotohanan. Sa kanya pala, wala nang halaga yung ibang talata.
Ayaw niya na ng ibang talata. Puro Mateo 16-18 lang. Hindi na sa kanya importante yung ibang talata. Basta doon lang daw siya. Ayan mga kapatid, makikita nyo ha. Hindi yan sa Diyos. Itinatakwil pati talata, itinatakwil din si Kristo. Yan mga kapatid, no? Sabi niya pa, no? Ang ginamit ko raw na talata, awit 18 ng 31. Wala naman daw mababasa doon na si Kristo ang bato. Ang ginamit ko, awit 18 ng 2. Yan, nakalagay dyan, ang Panginoon ay ang ating malaking bato. At yung Panginoon na binabanggit ni David dyan, may dalawa siyang Panginoon. Panginoon, sabi niya sa awit 110 ng 1. Si Kristo yung isang Panginoon doon. Malaking bato. Mali yung ginamit mong talata eh. Di naman yun ang binasa ko eh. Ligaw ka talaga, nabibingi ka eh. Ngayon kapatid, no? Sabi mo kaganina rin, sabi mo, tanggap mo, pundasyon si Kristo. Tanggap mo, sabi mo pundasyon din si Pedro. Kaya tanong ko sa'yo, sabi ko, sino ba, tanggap mo ba si Kristo? Ang tinayuan ng iglesia, tinatayuan o pundasyon ng mga tao, templo ng Panginoon. Si Kristo ang pundasyon ng mga tao, gusaling natatayong bahay. Tanggap mo o hindi mo tanggap? Hindi niya raw niya tanggap, pundasyon ng tao si Kristo. Grabe nga pagka nagkakaroon tayo ng paghihirap, mga pasakit, sabi nga ni David, ang Diyos ang aking matibay na muog at aking kanlungan, sabi sa awit. Sa kanya pala si Pedro, mananalangin siya kay Pedro, hindi kay Kristo. Kasi ang pundasyon niya si Pedro. Sabi ng Jeremias ng 17 ng 5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. At ang kanyang ginawang bisig ay ang laman ng tao. Susumpain ka dyan do, itigil mo yan, marami kang ililigaw na kaluluwa. Sabi sa Efeso 2 ng 20, sabi ko, tinanong ko siya, sabi ko, doon ba sa Efeso 2 ng 20, tanggap mo, ang mga apostol, ayon sa talata, letra por letra nababasa, nakapundasyon sila doon kay Kristo kahit ang apostol. Letra por letra. Sabi niya, hindi raw niya tanggap. Pambihira, nakasulat na nga sabi Efeso 2.20, itinayo kayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Si Kristo Jesus, ang batong panulukan. Sabi ng Biblia, itinayo kayo sa pundasyon ng mga apostol. Meron palang pundasyon yung mga apostol Si Kristo, letra por letra, nababasa. Sabi niya, hindi raw niya tanggap. Pambira, ang tao iglesia Sabi ng unang Korinto 3.17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yung mga apostol, templo pala yun, pati tayo Gusali rin tayo ng Diyos, sabi ng Biblia At natatayong bahay na ukol sa Espiritu. At ang pundasyon, si Kristo, sabi ng Biblia, Efeso 2 ng 20 hanggang 21, na si Jesucristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya ang buong gusali nakalapat na mabuti. Yung buong gusali pala mga kapatid, nakalapat na mabuti yung kay Kristo, sabi ng Biblia Pinatunayan din niya ni Apostol Pablo, Efeso 4 ng 16, nang dahil sa kanya, ang buong katawan ay nakalapat na mabuti. Pambira ayaw ni Jando. Grabe, hindi niya tanggap. Kaya tanong ko sa kanya, sabi ko kagalina, tanong ayon sa unawa mo, sino ang walang kakayahan maging pundasyon ng iglesia? Si Jesucristo o si Pedro? Sabi niya, policy, hindi ko kayang sagutin. Ang dali-dali ng tanong sino ang walang kakayahan maging pundasyon ng iglesia? Si Kristo ba o si Pedro? Nasa topic yan hindi mo masagot tumanong ulit ako ng bago, tanong ko sa'yo, ang Panginoong Jesucristo ba ay matibay na pundasyon ng iglesia? Matibay ba siya o hindi matibay? Sabi na naman niya, objection, policy. Wala namang masama doon kung tinatanong matibay si Kristo o hindi matibay ayon sa unawa mo Hindi naman policy yan Hindi ka lang makasagot kasi maiipit ka. Tumanong ako ng bago, sabi ko, tanong ko sa iyo ganito, yung Jesucristo ba ng simbahang Katoliko, karapat-dapat ba siyang tayuan ng iglesia o hindi siya karapat-dapat, categorical? Pinapatunayan mo nga si Pedro, di ba? Dapat sabihin mo, hindi siya karapat-dapat kasi nga si Pedro ang karapat-dapat. Di rin siya makasagot. Hindi niya mabanggit si Pedro. Kasi magagalit sa kanya si Kristo At maraming mga nanonood dito magagalit sa'yo. Sukat ba naman akalain mo? Sasabihin mo, hindi karapat-dapat si Kristo? Si Pedro ang karapat-dapat. At si Pedro ang matibay na pundasyon, hindi si Kristo. Yan ang unawa mo? Kasi hindi mo mabanggit. Bakit? Mapapahiya ka Ibig sabihin, sa puso mo, meron kang doubt. Hindi talaga si Pedro ang bato. Kasi hindi mo talaga mabanggit si Kristo na hindi siya karapat-dapat. Hindi siya pundasyon. Pero umamin ka. Napaamin ka kaganina. Sabi mo, pundasyon din si Kristo. Tumanong ako, sabi ko, tanong ko sa iyo, sino ba ang pinakamatibay na pundasyon? Si Kristo o si Pedro? Sagot niya, parehas. Matibay daw na pundasyon. Maya-maya, tumanong ako, matibay ba si Kristong pundasyon?
Hindi niya na masagot. Pero kanina, umamin siya. Dalawa pala pundasyon, matibay eh. Si Cristo at si Pedro. Pero ang papatunayan niya, si Pedro lang daw ang bato. Pero pundasyon din si Cristo. Sabog-sabog na aral nito eh. Nagbabangga-banggaan na eh. Lutang na yung kanyang kaisipan. Tapos sabi niya pa, kalahating round lang tayo. Hindi na natin itutuloy, bro Mario. Maya-maya, nung nakikita niyang bugbog na siya, umpisa pa lang, tuloy na laban, bro Rasa. Tuloy na. Biruin mo. Ipinagpalit mo yung pagsamba. Kanina, ang ano-ano mo, sabi mo, unahin ko ang pagsamba. Kaysa sa laban natin, bro Mario, talagang hap lang tayo. Nung nakita mong bugbog ka, nagawa mong ipagpalit ang pagsamba. Sabi ng Hebreo Objection, 10:25, moderator. huwag yung Objection, moderator. kakaligtaan ng mga pagkatikong Objection, people. moderator. Tumawag siya. Wait lang. Time stop muna. Iyak na naman, no? Proceed. Bugbog. Wait lang, bro Mario. Ang ginagawa ni Bad Mario is ad hominem. Kanina, sinabi ko kanina na one round lang kasi may misa. Pero siya yung nagsisisigaw na tumatakbo ako maaga pa lang. Kaya dahil sa sinasabi ng Bakit ako, yun, moderator? Wait lang, Tama ginagawa niya. wait lang, bro Mario. Tahimik ka. I-complete Oh. muna natin, ha? dahil sa pagsisigaw niya kanina, pumayag na lang ako. Ngayon pumayag ako pang sinisi. I-request mo to eh. Ayaw ko sana kanina, sabi mo, tumatakbo na ako, kaya pinagbigyan na lang kita. Ngayon ginawa ko na ako pa sinisisi. Huwag ka mag-ad hominem dito, mag-focus ka sa tema. Ano ba naman klaseng kalaban to? Parang batang walang bait? Okay, counter objection. Counter objection. Ang counter ko, bro Rasa, unang-una, hindi na ako makalatag ng maayos eh. Pag tinatamaan siya, nasasaktan siya, napapahiya, tatawag siya sa'yo. Harapin niya, argumento. Huwag siyang bakla. Huwag kang objection ng objection. Hindi nga ako nag-objection sa latag mo eh. Dahil umaharap ako sa argumento. Ang totoo, hindi mo ako kaya. Okay. Ganito mga kapatid ang ating Salamat sa Diyos. judgment dito, ha. So ang concern lang naman dito, unang-una yung sa focus sa topic mga kapatid, at doon sa mga observation nyo sa kanina, I hope na hindi masyadong mabanggit mga kapatid, dahil yung sa ating audience talagang ang interested lang sila yun doon sa Mateo. Ngayon doon sa mga mga ginagawa nyo kanina, kung matutuloy o hindi, na lang, mas easy kasi pag iwasan natin yung mga bro ba. So proceed lang bro, 2 minutes and 20 seconds. Proceed, Brother Mario. Okay, sige, latag ulit tayo kasi ganyan nangyayari. Okay, no? Sabi ng unang Korinto, no, tinanong ko siya, sabi ko, meron pa bang ibang pundasyon na inilagay ng Ama? At tanong ko pala sa kanya ganito kasi nawala ako eh. Hindi niya raw tanggap na ang mga apostol, narinig niyo, hindi niya tanggap na ang mga apostol, pundasyon nila si Kristo. Isipin niyo kung hindi niya tanggap yon mga kapatid, na ang mga apostol, pundasyon nila si Kristo, at ang mga apostol ay templo ng Diyos, sabi ng Biblia. Sa unang Korinto 3:17, ang templong ito ay kayo, sabi ng Biblia, at ang pundasyon, Efeso 2:20, nakapundasyon ng mga apostol kay Kristo, hindi niya tanggap. Kung hindi niya pala tanggap yon, ano pang gagawin natin mga kapatid? Ang mga talata, binabaluktot at binabali. Isuksukat akalain mo, nakasulat letra por letra, hindi mo tatanggapin. Para lang ipagpalit na hindi ka matalo. Harapin mo yung katotohanan. Tanggapin mo ang nakasulat. Letra por letra na nga, hindi mo pa tanggap. Ipagpapalit mo ang katotohanan sa ego, sa pride na meron ka dyan, do. Yung ba ang gusto mong ipakita sa mga tao? Nakakahiya ka, kapatid. At unang-una, ganito, no? Sabi mo, merong commentary si Excel Henry Donald. Tanong, yung mga binasa mong commentary, lahat ba ng commentary tama? Sabi ng Isaiah 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Maraming mga tao nag-commentary. Pero merong tao pinahayagan sa espiritu, unang Korinto 2:10. Ngayon, lahat ba na nagko-commentary na binabasa mo, tama ba yan? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang gagamit ng mga kung ano-anong Google referensya na hindi naman kapani-paniwala. Tandaan mo to, Jando. Hindi lahat ng commentary o nababasa mo na sinabi ng mga tao na hindi sinamahan ng Diyos. Na hindi pinayagan ng Diyos ng katotohanan tama. Maraming commentary, mali eh. Tapos babasahan mo kami lahat, gagawin mo kaming bata para paniwalain mo lang kami na yung mga komentaryong binabasa mo tama. At ang commentary na e-edit. Time na. Okay, dako tayo sa ating second cross. Brother Jando, proceed bro, 7 minutes. Okay, unang tanong ko sa kanya, ano yung tema ko na kinontra mo? Ang bato sa Matthew 16:18 o yung bato sa Gawa 4:11? Ang tema ang kinokontra ko,
patutunayan mo si Pedro ang bato tinayuan sa Mateo Objection, 16:18. moderator. Kontra nga ako dun eh. Objection, Pedro moderator. ang bato. Objection. Siya lang ang malaking bato Objection, sabi ng moderator. Isaiah Brother 44. Mario, Objection. Objection mo na. Categorical ang aking tanong. Ang tanong ko sa kanya, ano yung tema kung kinontra niya? Yung bato ba sa Mateo 16:18 o yung bato sa Gawa 4:11? Okay, so Mateo 16:18 or sa Efeso ba 'yon? Ulitin ko mo dito, ulitin ko ha. Sa Mateo 16:18. Ulitin ko. Kasi wait lang, Brother Jando ha. So ang pagpipilian kasi medyo siya mahaba, bro ba? Pwede kang gumamit ng A or B para mas ulitin ko ha. mabilis. Madali lang naman to eh. Ano yung tema ko na kinontra ni Mario? Yung bato ba sa Mateo 16:18 o yung bato sa Gawa 4:11? Okay, sasagot ako. Ang kinokontra ko, yung bato sa Mateo 16:18 na si Pedro sa unawa mo, mali yun. Si Kristo ang bato, siya ang malaking bato. Wala nang ibang bato, sabi ng Biblia. Isaiah 44:8, walang kinikilala ang Ama na ibang bato. Maliban sa iisang bato na naitayo na, si Kristo. Letra Okay. por letra yan, nakasulat eh. Next question. Ano yung tema ko na kinontra mo? Yung bato sa Mateo 16:18 o yung bato sa Marcos 12:10? Ang kinokontra ko nga, yung tema mo na bato, kinikilala mong bato sa Mateo 16:18 ay si Pedro. Hindi nga. Si Kristo nga ang batong tinutukoy doon. Kaya nga tutulak kung si Pedro ang bato ayon sa unawa mo, mali yun. Si Kristo lang ang bato. Walang kinikilala ang Ama na ibang bato ayon sa Isaiah 44:8. Next Diyos question. lang ang malaking bato. Next question. Mali ka. Next question. Kung hindi si Simon ang Kefa, bakit ginamit ni Jesus ang pangalan niyang Kefa sa parehong sentence? Kasi nga proper name yon, ipinangalan sa kanya. Pero hindi ibig sabihin siya na yung bato. Kaya nga nung isalin niyan sa Greek, Petros at Petra, mas maniniwala ko kay Mateo kaysa sa paniniwala mong libro na hindi mo na makita, nahuli na nung maisip ng mga tao. Ang pinahintulutan, Greek, Codex Sinaiticus at Vaticanus, na ang nakasulat doon ay A Petros kay Epititaw Tetu Petra. Magkaiba yung Petros at Petra. Mas maniniwala ako kay Mateo kaysa sa'yo. Next question. Bakit ginawang Petros ang Petra sa Mateo 16:18? Objection ako, moderator. Objection ako. Kahit kailan, hindi naging Petros ang Petra. Mali ang tanong niya. Magkaiba kasi yun eh. Ang Petra, malaking bato. Ang Petros, maliit na bato. Okay, counter Huwag niyang ilagay objection. yung Petros sa Petra. Okay, counter objection. Ligaw ka eh. Proceed na sa counter objection. Naintindihan ko na. Meron ba? Brother Jando? Yun na nga ang ano ko, Mahilo. ang aking objection sa kanya. Okay. Sagutin yung tanong ko sa kanya. Okay. So ganito, ang judgment sa moderator, dito sa question ni Brother Jando, either that is true or not na bakit na iba from Petros to Petra. Brother Mario, kahit anong stand mo dyan, talagang ipapasagot ko yan. Pero kung merong problem doon, sabi mo nga, iba yung stand mo, pwede mong gamitin ang 10 seconds. So talagang sasagutin mo yung reason naman to, bakit daw iba. Okay, 10 seconds ako. Loaded question. Okay, sagot ko dyan. Hindi magiging Petros yung Petra. Magkaiba nga yun ayon kay Mateo. 10 Objection, seconds. moderator. Walang objection sa 10 seconds, bro. Next question. Okay. Yan na naman. Bakit mo sinabing loaded question? Ikaw ang nagbanggit mismo, iba ang Petra, iba ang Petros. Yung tanong ko sa iyo, bakit naging Petros yung Petra sa Matthew 16:18? Hindi loaded question yun, sagutin mo yun. Okay, bakit to? Okay, sagot ko nga. Siya lang naman nagsasabi niyan eh. Ang sabi ko, magkaiba yung Petros at Petra. Yan ang sabi ko. Siya ang naglalagay na yung Petra daw ay Petros. Siya may sabi nun. Pinipilit niya kahit mali. Hindi ka uubra, boy. Okay, next question. Hirap ko makaunawa Nang eh. sinalita ni Jesus ang talatang yan sa wikang Aramaiko, ginamit niya kefa. Saan mo kinuha ang distinction mo na iba ang kefa sa ang unang kefa at ikalawang kefa? Saan mo kinuha ng distinction yon? Sige, sagot. Okay, sasagot ako. Kinuha ko yan sa Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus. Na ayan ang ng 4th century at 5th century ang nakasulat, A Petros kay Epitau Tetu Petra. Magkaiba yung Petros at Petra ayon sa original na meron tayo ngayon na Biblia. Kayo gawa-gawa lang. Huli nyo na lang matagpuan yung Aramaic na yung palagi namit. At maniniwala ko kay Mateo dahil ito pinahintulutan ng Diyos, yung Greek. At Okay, hindi next yung question. Aramaic Next na question. maisulat. Ano ang sinabi ng Codex Sinaiticus?
Sinabi ba ng Codex Sinaiticus na ang Aramaic word na kefa, dalawa meaning? Yes! Sabi niya ano, A. Petros kay Epitau te Objection, Petra. moderator. Ibig sabihin, sumagot ako. Objection mo Sumagot na. ako, moderator. Wait lang. Objection, Objection mo na. moderator. Mauna talaga yan. May counter objection naman. Proceed, Oh, affirmative. objection ko. Hindi ko siya pinapabasa sa Kago di Soy Lego Hotiso Eye Petros kay Ipitaw Titi Petra o Ikodomiso mo Tiniklesia. Hindi ko siya pinapabasa. Ang tanong ko sa kanya, sinabi ba ng Codex Sinaiticus na ang Aramaic word na kefa ay may dalawang meaning? Sinabi ba o hindi? Bro Mario, may counter objection ba? Sumagot ako, yes. Di niya lang matanggap. So, sumagot naman ng yes. Babasa nga ako eh. Doon sa pagpapaliwanag, either that is true or not, ha. Nasa audience naman yan. Bro Mario, continue sa yes mo na sagot. Okay, sa Mateo 16:18, sa Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus, parehas ang sinasabi. Iba ang Petros sa Petra. Basa. Petros kay Epitau te Petra. Iba ang Petros sa Petra. Ayon sa Codex Sinaiticus at Vaticanus. Ikaw lang nagpipilit eh. Sabi ng Mateo 13:13, di talaga kayo makakaunawa kahit umunawa kayo ng Next umunawa. question na. Next question. Sabi mo kasi dalawa ang meaning ng kepa sa Aramaiko. Ang unang meaning niya ba to? Ano yung ikalawang meaning? Ikalawang meaning niya, malaking bato. Petra. Malaking bato. Feminine noun. Hindi mo maintindihan eh. Kasi kung maliit na bato, Petros, hindi niya kayang buhatin ng iglesia, mahina. Kaya may gender, dong isalin sa Greek, merong kasulatan at wala nang eksaktong Next question. Next question. Next question. Next question na. Saang Aramaic dictionary mo nabasa na ang kefa may kahulugan malaking bato? Yan. Nilabas ko na kaganina, moderator. Inulit niya na naman yung tanong niya. Dito nga sa sinulat ni Cardinal Walter Caspel. Ang confession ni Pedro at si Cristo ang pundasyon at hindi si Pedro. Sa that they may all be objection, one. moderator. The call of unity. Time na mga kapatid. Yeah. Time na. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jan. Bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Mikael. Dapat may screen mapakita si Bro Mario para makita ni Jando. Shoutout din kay Leoned, sinagot pero ayaw tanggapin. Shoutout din kay Joseph Sinel, tatalo si Jando kaya ako umalis sa Catholic eh. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Shoutout sa mga galing na Catholic defender gaya ni Brother Jando. Shoutout din kay Mikael, Aramaic yan sila dahil parehas. Shoutout din kay Freddy Channel, panalo sa at home si Mario. Shoutout din mga kapatid kay Irene, tagal naka-imik ni Jando. Jo Marie Kahiya, hindi na umalis sa Mateo 16:18. At si Jaisel, mas maganda pang kausap ang mga Muslim kaysa sa mga MCGI para mga taga-squatter na tambay lang sa kanto kung bumanat nakahiya maging MCGI. Shoutout din kay Dulce, panalos na si Brother Mario. At Freddy, ayan, shoutout sa iyo. Brother Mario, bilang negatibo sa ating paksa na si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. Your time starts now, bro. Okay, makikita nyo naman mga kapatid, no? Supalpal. Yan, no? Ganito mga kapatid, no? Yung palang kanilang iglesia, meron palang mga kardinal naniniwala na si Kristo ang bato, hindi si Pedro. Nagkaroon sa kanila ng pagtatalo kahit mag-research kayo sa history. Merong mga kardinal pinaniniwalaan si Kristo ang bato eh. Kaya nagkagulo-gulo nga yung mga kardinal nila eh.